na minamahal, tayo po nagpanyaya na makinig sa banal na salita kaya Brother Lauro Pedoso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit, at walang sariling pagpapaliwanaga. Sa araw na ito ating pong pag-usapan na patungkol sa part 2 ng Rebulto, no? Na ating pinag-aralan, no? Mamaya ating pong pag-usapan din na patungkol pa rin dito sa ang part 3 o part 4, no? Na in spite sa mga kung anumang mga kaguluhan, no? Salamat sa Panginoon na tayo po nakapag-umpisa talaga, no? Ang biyaya at kapayapaan ng ating Diyos na Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at sa pagkikisan ng banal na Espiritu ay sumainyo lahat. So, pag-aralan natin ito, no? Ang mula Old Testament, no? Ito ay part 2 na, no? Ulitin ko, part 2 na ito. Magbasa pa tayo sa Ezekiel chapter 14. Kasi yung una natin yung part 1, tinignan natin doon. Yan, ha? Tinignan natin doon yung ang aral, no? Yung aral kung ano ba talaga? Kung utos o wag gumawa or gumawa kayo. Yan. Kaya ito na naman, ito yung part 2 na ating pag-aaralan. Pero sinasabi ko palagi na wala tayong layunin na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, kundi ati po itong alamin kung ano ba talaga ang dapat ating mga gagawin, no? Kasi hindi na tayo mga bata pa. Kaya salamat sa Panginoon, no? At tayo po magbasa sa Ezekiel chapter 14 verse 3 to 7. Ayun. Nga dapat huwag tayo humarap diyan, no? Dapat magsitalikod tayo diyan, no, sa mga rebulto na 'yan. Ito, Ezekiel. Sa Ezekiel chapter 14, no, binabasa natin ito, no? Hindi natin ito kinukwento-kwento lang, no? Basahin natin ng basahin ito lahat, no? Sa mga salita ng Panginoon, no? Sa kanyang aklat. Yan, hindi ko naman aklat ito, no? Hindi ko naman ginawa ito, no? Matagal na panahon na ito. Kaya wala tayong layunin kung ano-ano pa man, kundi basahin natin ng basahin dito sa kanyang mga sulat. Yan, kanyang mga sinabi rito, no? Sa Ezekiel chapter 14 verse 3 to 7. Anak ng tao, tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga Diyos-Diyusan sa kanilang puso at inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang mukha. Dapat bagang sanggunian nila ako? Yan. Kaya't salitain mo sa kanila at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, Panginoong Diyos. Yun ang nagsalita rito, ang Panginoong Diyos, no? Hindi rito ako ang nagsalita, nagbasa lang ako dito ng mga sinabi ng Panginoong Diyos. Bawat tao sa sangbayan Israel na nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyusan sa kanyang puso at naglalagay ng katitisuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanyang mukha. Yan, no? Katitisuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanyang mukha at naparoroon sa propeta. Akong Panginoon ay sasagot sa kanya roon nang ayon sa karamihan ng kanyang mga Diyos-Diyusan. Anong layunin? Upang aking makuha ang sangbahayan Israel sa kanilang sariling puso, sapagkat silang lahat ay nagsilayo sa akin dahil sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Kaya't sabihin mo sa sangbahayan Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mangagbalik loob kayo at kayo'y magsitalikod sa inyong mga Diyos-Diyusan at ihiwalay ninyo ang inyong mga mukha sa lahat ninyong kasuklam-suklam. 7. Sapagkat bawat tao sa sangbahayan Israel o sa mga taga-ibang lupa na nangananahan sa Israel na humihiwalay ng kanyang sarili sa akin at nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyusan sa kanyang puso ay naglalagay ng katitisuran sa kanyang kasamaan sa harap ng kanyang mukha
at naparoroon sa propeta upang mag-usisa sa akin tungkol sa kanyang sarili. Akong Panginoon ang sasagot sa kanya. Ayun, no? Sinabi dito sa 6, kaya't sabihin mo, kaya't sa sambayan Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, magbalik loob kayo, at kayo'y magsitalikod sa inyong mga Diyos-Diyusan, at hiwalay ninyo ang inyong mga mukha sa lahat ninyong kasuklam-suklam. Bakit? Bakit humiwalay kayo dyan at magsitalikod kayo dyan? No? Huwag kayong marap dyan. Sapagkat bawat tao sa sangbayan Israel o sa mga taga-ibang lupa na nangananahan sa Israel na humihiwalay ng kanyang sarili sa akin at nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyosan sa kanyang puso ay naglalagay ng katitisuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanyang muka at naparoon sa propeta upang mag-usisa sa akin tungkol sa kanyang sarili. Akong Panginoon ang sasagot sa kanya. Kaya sinasabi dito, no, na dapat magsitalikod ko dyan, no? Kaya dapat talaga panoorin nyo dun yung part 1, no? Para mas lalo nyo maintindihan ng ating mga pinag-aaralan, no? Kaya sa Ezekiel 14, basahin ko sa Magandang Balita, Biblia na salin. Ezekiel chapter 14, verse 3-7. Tao, ang mga ito'y nahumaling nasa Diyos-Diyosan at naibunsod sa kasamaan. Hindi ko sila tutugunin sa pagsangguni nila sa akin. Sabihin mo na lamang sa kanila na pinasasabi kong huwag sangguni sa mga propeta. Ang sinumang Israelitang sumasamba sa Diyos-Diyosan na naging dahilan ng patuloy nilang pagkakasala sapagkat sumangguni sila, tuwiran kong ibibigay sa kanila ang sagot na nararapat sa marami nilang Diyos-Diyosan. Sa pamagitan ng sagot kong ito, manunumbalik sa akin ang Israelitang ito na nahumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabihin mo nga sa bayang Israel na pinasabi ko, magsisin na kayo at tigilan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No, nagsabi dito ang Panginoon. Pagkat ako ang tuwirang sasagot sa sinumang Israelita o nakikipamayan sa Israel na nasangguni sa propeta habang siya ay malayo sa akin at patuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa kanyang kasamaan. Yon. Para sa Panginoon, ang Diyos-Diyosan ay kasamaan. No? Kaya ang sabi dyan, kayo'y magsitalikod, manumbalik kayo. Yon, manumbalik kayo sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon. Yon. At kayo'y magsitalikod sa inyong mga Diyos-Diyosan. At ihiwalay ninyo ang inyong mga mukha sa lahat inyong kasuklam-suklam. Ayun, no? Kaya magsitalikod kayo dyan, no? Huwag kayong marap dyan, no? Ihiwalay nyo yung mukha nyo dyan. Kaya ang sabi dun sa part 1, no? Wag kang magkaroon, wag kang gumawa, wag mong paglingkuran, at wag mong, basta pinag-aralan na natin yun, no? Nung part 1, yan. Kaya, ito na tayo sa part 2, no? Sa Old Testament muna tayo magbasa. Tapos, sa New Testament na naman tayo magbasa. Kung ano ba talaga sa New Testament ito. Yan. Magsitalikod ang utos. No? At manumbalik sa Panginoon. No? Yan. Sa Bilang, chapter 12, verse 6. Kaya dapat sa pamagitan ng propeta. No? Dapat sa Old Testament. Hindi naman sa pamagitan ng ribulto eh. No? Hindi naman sinabi doon na yan, no? Sa Bilang chapter 12 verse 6. Binabasa natin ito, no? Hindi natin ito kinukwento. Dapat sa pamagitan ng propeta, hindi ng ribulto, no? Basahin ko sa 6. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon
ay pakikilala sa kanya, sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Yan, no? Kaya dapat sa pamagitan ng propeta. Ayan. No? Kaya dapat hindi naman sa pamagitan ng ribulto eh. Sa pamagitan ng propeta. Ayan, no? Kaya kung minsan may mga panata pa yan eh, no? May mga panata pa na, ayan, na mag-prosesyon, kaya gagaling daw siya pag hahalik siya sa ribulto. Kaya sinabi ng Panginoon, no? Baka sabihin nyo na ang ribulto pa ang gumawa nun, no? Na pinagaling ka. Kaya bago nun, no? Bago mangyari. Pinagaling ka na ng Panginoon. Pero ang sabi mo, no, baka sabihin nyo na ang ribulto pa ang gumawa na pinagaling ka ng Panginoon. Kaya sabihin mo, no, baka sabihin nyo, ito, babasahin ko na dapat pinagaling ka ng Panginoon. Pero ang isip mo, dahil sa ribulto, pinagaling ka ng ribulto. Yan. Kaya sabi ng Panginoon, baka sabihin, sa Isaiah chapter 48, sa Isaiah chapter 48, verse 3, aking ipinahayag ang mga dating bagay mula ng una. Oo, yaoy lumabas sa aking bibig at aking ipinakilala. Biglang ginawa ko at nangyari. Yan ang sabi ng Panginoon, no? 5. Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula ng una. Bago nangyari, ay ipinakilala ko sa iyo. Baka iyong sabihin, mga ginawa ng aking Diyos-Diyosan at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo nag-utos sa kanila. Yan. No? Kaya baka iyong sabihin. Kaya sabi ng Panginoon sa 3, aking ipinahayag ang mga dating bagay mula ng una. Oo, yaoy lumabas sa aking bibig at aking ipinakilala. Biglang ginawa ko at nangyari. Yan. No? Ginawa ng Panginoon na pinagaling ka. Di kaya'y nagkaanak ka na. Binigyan ka na ng anak ng Panginoon. Nabuntis ka na. Pero sa 5, kaya't aking ipinahayag sa iyo mula lang una. No? Ipinahayag sa iyo ng Panginoon mula lang una. Bago nangyari. No? Bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo. Yan. Kaya bago nangyari yan, no? Bago ka humarap dun sa ribulto, no? Nakita na ng Panginoon yung mga hinaing at daing mo. Yon. Kaya, sabi ng Panginoon, sabi niya, aking pinahayag ang mga dating bagay mula ng una. Oo, yaoy lumabas sa aking bibig. At aking ipinakilala, biglang ginawa ko at nangyari. Yan. Ang Diyos ang gumawa nun. Kaso lang, no? Kaya sabi ng Panginoon, bago nangyari, ay ipinakilala ko sa iyo, baka iyong sabihin, mga ginawa ng aking Diyos-Diyosan at ang aking larawang binubo nag-utos sa kanila. Yan. Kaya hindi talaga gusto ng Diyos ng mga ribulto na yan, no? Kaya ito pa. Sa Deuteronomy, kita ko dati, no? Galit na galit ako sa mga bagay na ito eh. Na pakialaman mo yung tungkol sa mga ribulto. Kasi katoliko din ako eh, no? Mula pagkabata. Yan. Kaya wala tayo ditong layunin, no? At tayo po'y mag-aral, no? At itong pag-aralan. Kailan pa, no? Ngayon na. Yan. Sa Deuteronomy 13, verse 6 to 11. Kung ang inyong kapatid na lalaki na anak ng iyong ina, no? Kung makita ka sa Israel, no? Halimbawa, may mga ribulto dun yung simbahan.
tapos may magyaya sa'yo. Ayan. Yayain ka, pupunta kayo doon. Nung unang panahon, pinapatayan. At saka yung niyaya, siya pa yung mag-unang papatay sa kanya. Kahit sino pa yon. O, kahit kapatid mo pa yon. Kahit sino pa. Yun ang utos ng Panginoon. Yun, baka maya-maya, yun, babasahin ko. Kung ang inyong kapatid na lalaki na anak ng inyong ina, ng iyong ina, o ang iyong anak na lalaki o babae, yan, kahit kapatid mo, o ang asawa ng iyong sinapupunan, o ang iyong kaibigan na parang iyong sariling kaluluwa, ay umimok sa iyo ng lihim na magsabi, tayo yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala. Ninyo o ng iyong mga magulang sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa iyo o malayo sa iyo, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, ay huwag mong papayagan siya ni didinggin siya, ni huwag mong kahahabagan siya ng iyong mata, ni patatawarin, ni ikukubli, kundi papatayin mo nga ang iyong kamay ang mangunguna sa kanya upang patayin siya, at pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan, at iyong babatuhin siya ng mga bato upang siya'y mamatay, sapagkat kaniyang pinagsikapang ihiwalay ka sa Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pag-aalipin. At maririnig ng buong Israel at matatakot at hindi nagagawa ng anumang kasamaan pa na gaya nito sa gitna mo. Ayun. Kaya pag halimbawa niyaya ka, kahit kapatid mo pa, kahit sino pa yon, yan, no? Wag mong ilihim, kundi, yung sabi dito, kung ang iyong kapatid na lalaki na anak ng iyong ina, o ang iyong anak na lalaki o babae, o ang asawa ng iyong sinapupunan, o ang iyong kaibigan na parang iyong sariling kaluluwa, yung best friend mo, no? Ay humimok sa iyo ng lihim. Yan. Na magsabi, tayo yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos, no? So may mga ribulto doon na hindi mo nakilala. Ninyo ng iyong mga magulang sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot ninyo, na malapit sa iyo o malayo sa iyo, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, ay huwag mong papayagan siya, ni didinggin siya, ni huwag mong kahabagan siya ng iyong mata, ni patatawarin, ni ikukubli, no? Huwag mo siyang patawarin, no? Huwag mo siyang itago. Yan. Kaya sabi dito, ay huwag mo siyang papayagan siya, ni didinggin siya, ni huwag mong kahabagan siya ng iyong mata, ni patatawarin, ni ikukubli. Yun ang utos. Kundi papatayin mo nga. Yan. Kaya pag nagsamba ka sa ribulto nun, no? Papatayin ang utos ng Diyos sa kanila para huwag siyang pamarisan kahit kapatid mo pa siya. Kaya nga yung utos ng Panginoon na huwag kang gumawa, huwag kang magkaroon. No? Ganun talaga. Kaya kung ngayon nyo lang ito napakinggan, no? Kasi matagal itong pinag-usapan palagi. No? Kahit manood ka dyan sa mga debate, no? Ano ba talaga? Pwede ba talaga o hindi? Yan. Kaya ito ngayon, no? At itong pinag-aaralan. Yan. Ating itong dapat nating alamin, no? Bakit ba? Bakit ayaw ng Diyos sa mga ribulto? Bakit? Sa Deuteronomy 37, verse 16-17. Wala, no? Sandali. 32.
Deuteronomy 32, verse 16, 17. Siya'y kinilos nila sa paninibugho sa ibang mga Diyos, sa pamagitan ng mga karumaldumal. Minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos. Yon, no? Sa ribulto. Kaya hindi Diyos yon, kasi ang Diyos nandun sa langit. Kaya ayaw niya na gumawa ka dyan ng ribulto na kawangis ng babae o lalaki. Yan, binasa natin yan, no? Kung gusto mo, basahin natin ulit yun. Sa Jeremias. Sa Deuteronomy chapter 4 verse 16, no? Basahin mo natin 'yon bago tayo punta dito. Deuteronomy chapter 4 verse 16. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. Yan. Kaya bawal gumawa ng mga ribulto, no? Ng mga ribulto na tao. Yan, babae o lalaki, kahit sabi mo si Kristo pa yan. No, mamaya, tingnan natin itsura ni Kristo kung halimbawa na ganyan talaga itsura niya, na ginawa niyo siya ng ribulto. Yan. Pero dito muna tayo, no? Dahil ang hain mo dyan, hain sa mga demonyo. Ayon sa Deuteronomy chapter 32, verse 16-17. Basahin ko ulit, no? Siya'y kinilos nila sa paninibugho sa ibang mga Diyos. Sa pamagitan ng mga karumaldumal, minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang iniha. Kaya hindi naman ganun ang itsura ng... No? Alam mo, sabihin mo, si Mama Mary yan. O, yan si Jesus. Yan. Hindi naman ganyan ang itsura niya eh. Yan. Kasi tinan mo minsan, may itim, may nakangiwi, may nakasmile, may naka... hindi ganyan ang itsura niya. Kaya ayaw niya na lagyan niyo siya ng ribulto. No? Kasi ang inihain mo dyan, alam ba, binigyan mo yan ng bulaklak, no? Ng sampagita, ng suman, ayun, no? ng ilaw dyan, no? Ng kandila, kasi dati kandila talaga yan. Yan. Kaya inihain mo yan sa mga demonyo. Yan, no? Sa Deuteronomy 32, verse 16, 17. No? Hindi kasi siya maitutulad dyan eh. Sa ribultong kahoy o ribultong gold. Hindi mo siya maitutulad dyan. Hindi pwede. Yan. Sa Isaias. May sabihin mo, yan si Lord, oh, tingnan nyo, nakaka-cross sa cross. Hindi mo siya maitutulad dyan. Yan. Sa Isaiah chapter 40 verse 18-20. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Yan, tinatanong kayo. Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo at binabalot ng ginto, ng platiro, at binubuan ng mga pilak na kwintas. Yan. Kaya, kung hindi gold, no? Kung hindi gold, kahoy, yan, pilak, yan, 20. Siyang napakadukha sa gayong alay ay isang manggagawa upang ihandang larawang inanyuan na hindi makikilos. Yan, ha? Ang sabi sa 20, siyang napakadukha, yan, kung mahirap. Kaya kung mahirap siya, no, yung materials na gagamitin niya, kaya sa 20 sabi niya, siyang napakadukha sa gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy. Yan, kahoy ang sa kanya. Kasi mahirap siya eh. Yan. Na hindi malalapok. Siya yumahanap sa ganang kanya ng isang bihasang manggagawa upang ihandang larawang inanyuan na hindi makikilos. Yan, no? Ipako niya dyan sa isang tabi. No?
lagyan niya ng paa, ipako niya dyan, para hindi makikilos. Yan. Pero ang sabi sa 18, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo at binabalot ng ginto ng platiro at binubuan ng mga pilak na kwintas. Yan. Pag mayaman, gold. Yan. No? Pag mahirap, kahoy. Yan. Kahoy na ribolto. No? Siyang napakadukha. Sa gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok. Siya yumahanap sa ganang kanya ng isang biyasang manggagawa upang ihandang larawang inanyuan na hindi makikilos. Kaya yun, no? Kaya hindi mo siya maitutulad dyan sa ribultong kahoy o gold. Yan. Kaya hindi pwede yun. At saka yung itsura, no? Halimbawa si Jesus, no? Sabihin mo si Jesus yan nakapako sa cross. Hindi naman ganun ang itsura ni Jesus nung nakapako na siya sa cross eh. No? Ang linis-linis ng katawan habang nakadipa dyan sa cross. No? Yung mga balbas niya, yung mga buhok niya. Kaya tignan natin ang itsura niya habang nakapako siya sa cross. No? Dapat kung bago mo siya dapat gawa ng mga bagay na yan, halimbawa, kung talagang ganyan ka talaga, no? Pero hindi talaga yun ang gusto ng Panginoon, no? Kaya tingnan natin ang itsura niya, no? Bago mo siya gawa ng ganyan. Bago mo siya gawa ng ribolto. Sa Isaiah chapter 52. Chapter 52 verse 14. Kung paanong marami ang natigilan dahil sa iyo, ang kanyang mukha ay napakakatuwa. Yan, no? Grabe na talagang itsura yan. Napakatuwa. Kaysa kanino mang lalaki. At ang kanyang anyo ay higit na kumakatuwa kaysa mga anak ng mga tao. Yun, no? Parang nakakatuwa talaga ang itsura niya nung napako na si Sakros. Kasi wasak na talaga yung katawan niya. Yung mukha niya, yung balbas niya, yung buhok niya. Binubugnot yan binubunot yan. Kaya nga itsura niya nakakatuwa na, no? Kaya kakaawa-awa na talaga. Kaya pag tinignan mo doon sa ribolto, ang linis-linis. Yan, ha? Yan, ang linis-linis ng kanyang muka. Yan. May na tayo magbasa ng nakapanood yan, no? Para mapanood talaga na ating itong pag-aralan, no? Mula Old Testament hanggang New Testament. 3 na lang, no? O 2 na lang. Dalawa na lang. Tapos punta tayo sa New Testament. Baka sabihin mo, Old Testament lang ito. Old Testament yan. Sa New Testament, pwede na yan eh. Hindi, walang ganun, no? Walang ganyan. Walang ganun. Yan, no? Kaya, tingnan natin ang itsura ni Jesus habang nakapako sa cross. No? Ano yung sabi? Kung paanong marami ang nakakatawa na yung mukha ni Jesus dahil sa mga bugbog sa kanya. Yan. Sa Isaiah chapter 50. Hindi naman nakakatuwa yung itsura ni dun sa may ribolto, no eh. Yan. Kaya hindi pwede ganun, no? Sa chapter 50 verse 6 sa Isaiah. Aking ipinain ang aking likod sa mga mananakit at ang aking mga pisngi sa bumabaltak ng mga balbas. Yon. Hindi, no? Ayan, no? Thank you, Lord. Kaya, yung signal naman natin na wala, no? Kaya, ang kanyang mukha, pag tinignan mo dyan sa ribulto, yung mukha niya, mga balbas niya, talagang maayos na maayos pa eh. Kaya, pag tinignan mo rito, pag pinicture out mo rito, parang hindi mo na siya madrawing eh. No? Para kang gumawa ng bond paper at saka sinabugan mo ng buhangin. Tignan mo. No? Mga balbas, binabaltak yan. Ano pa? Sa 53. Sa Isaiah 53 verse 2. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo. Grabe. Walang anyo o kagandahan man
At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan, mananais tayo sa Kanya. Grabe na talagang pagbugbog sa Kanya. Paano mo gawa ng rebulto yung ganong itsura sa ating mga binabasa? No? Kaya, paano mo gawa ng rebulto yung ganong picture out natin, no? Sa Isaiah chapter 52 verse 14, sa Isaiah 50 verse 6, at sa Isaiah chapter 53 verse 2. Ganon yung itsura ni Jesus nung siya'y naipako sa krus. Paano yun, no? Kaya punta na tayo sa New Testament, no? Pero bago ako punta sa New Testament, magbasa muna ako dito sa mga nanood, no? Praise the Lord. Pwede mo ibalik yan. Babasa ko rin, no? Yeah, praise the Lord. Yan. Si Yobs Sindico is watching, no? At saka si Ramnor Lim is watching. Si Darwin Mandain Baral is watching, no? Praise the Lord. Thank you, Lord, no? Kaya punta na tayo dito sa New Testament, no? Kasi baka sabihin mo, Old Testament lang yan. Panoorin natin, o pakinggan natin, no? Brother, no? Ang sa New Testament. Kung ano ba talaga, no? Dito sa New Testament. Kasi sinasabi yan, no? Reminder. No? Maging reminder yan. Pag nakita mo yung rebulto daw, no? Reminder daw yun. Kaya punta tayo sa New Testament, no? Kasi ako una nating tinignan yung sa Old Testament o binasa, no? Sa Gawa chapter 17, tingnan natin kung pwede maging reminder to. Sa Gawa 17, verse 29-30. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, unang pilak, unang bato, na iniukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon, pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ayan. Kaya hindi pwede maging reminder ito, no? Ang rebulto. Tingnan natin ito sa 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw sa kanyang paghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran, sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Na 29, ulitan na sa 29 and 30. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, unang pilak, unang bato, na iniukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kaya sinabi dito, no, na ang pagka-Diyos ay hindi, totoo ba niya? Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na iniukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon, pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Kaya hindi pwede yun, no? Hindi talaga pwede na itulad mo ang Diyos sa mga ganong bagay. Ayan. Sa Revelation 20. Sa Revelation 20. No, Revelation na. Ayun, kasi puro na ito New Testament ang ating babasahin. Or palagi kong sasabihin sa inyo na wala akong layon dito, no? Wala ako rito ang sariling paliwanag. Kaya kung ikaw na nagpakilala ka rin na nire-respect mo rin yung mga salita ng Panginoon, yan, respetuhin mo yan. Yung mga ating mga binabasa rito. Kasi wala naman akong sariling pahayag dito Hindi ko naman na gano'n. Tapos salita ako dito ng salita Wala naman akong gano'n Kaya kung ganyan na naman ang gagawin ko,
mas mabuti pa tigilan ko na lang ito. Ayun, no? Kaya, binabasa natin ito lahat. No? Ayun. Sa Revelation chapter 9, Revelation chapter 9, verse 20. 9:20. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito. Yung mga salot na nakasulat dito sa Revelation. No? Hindi sila namatay dun sa mga salot. Ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyos ang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita ni nakaririnig man ni nakakalakad man. Yon. Kaya pinaprosesyon niya, no? Kaya kung minsan nga makikita mo yan, ang lalaki talagang giant na talaga. Kaya nung nandun pa kami sa Nakalutan, nagprosesyon yung mga malalaking dibulto ng lalaki. Yon. Kaya ang sabi ng anak ko, batang-bata pa, no? Nagsalita pa lang. Nagsabi no? Hindi naman totoo yan Yan, no? Kasi nakakaalam na rin siya kahit bata pa siya. No, ayaw niya naman gano'n, no? Nakakatakot, baka matumbahan ka pa niyan. Yan. No? Kaya, ang sabi dito, ulitin ko, at ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nasipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyos ang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita ni nakaririnig man ni nakakalakad man. Yan, no? Kahit may mata, no? Hindi nakakakita. Kahit may tainga, hindi nakakarinig ni nakakalakad man kahit may paa. No? Pinapako yan at saka tinatalian ng mabuti yan. Kasi pag natumbahan ka niyan, yan, patay ka pa. Kasi malaking malaki yan. Yan. Ano pa? Sa awit 115, sa awit 115, awit 115 verse 4 to 7. Ang kanilang mga diyos-diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Ayan. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Yan, no? Kaya, ayaw talaga ng Panginoon yan, no? Ayaw talaga ng Panginoon yan. Ayan. Kasi ang inahandog mo dyan, no? Kahit sa New Testament, mayroon din. No? Ang inihandog mo yan, dyan, ay inihandog mo sa demonyo. Yan. Baka sabihin mo sa Old Testament lang yan, na ang inialay mo sa demonyo, sa revolto, itinaalay mo sa demonyo, sa Deuteronomy, chapter 32, verse 16-17. Mayroon din dito, inulit din dito, no? Sa 1 Corinthians, chapter 10, ayan. Kasi pag hindi natin ito ipahayag, i-share, ang ating mga nalalaman patungkol dito, no, alam ko naman na maraming magagalit sa akin, pero wala na akong magawa. Yon, kaysa naman ang Diyos pa magalit sa akin. Yon, mas nakakatakot yun. No? Lindo lang hindi mo na alam yung gagawin mo. No? Kidlat. Putok ng bulkan. Ayan. Kaya, kailan pa natin alamin ito? Yan. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 19 and 21. Ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihain ng mga hintil ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos.
at di ko ibig na kayo'y mga garoon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Yan. Hindi ninyo mainuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Yan. Oo, minumungkahi bagay natin sa panibugho ang Panginoon. Tayo bagay lalong malakas kaysa Kanya. Ayan. Kaya hindi pwede yun, no? Hindi pwede talaga yun. Na gumawa ng revolto. Bakit ba talaga gumagawa? Yan. Bakit ba? Kasi negosyo din yun eh. Yan. Negosyo din yun. Kaya galit na galit nga yung gumagawa niyan eh. Kasi kuha nila yun eh. Na, negosyo talaga nila yan. Nung, ito basahin natin. Kaya pasalamatan natin ng Panginoon na ating malaman ito. No? Yan. Sa Gawa, chapter 19, verse 24. 19:24, umpisa natin sa 24. Sapagkat may isang taong nagngangalang Demetrio. Yan. Taong nagngangalang Demetrio. Si Demetrio. Panday pilak na gumagawa ng maliliit na damba ng pilak ni Diana. Yan, babae. Ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga panday. No, hanap buhay sa mga panday, no? Na sila'y kanyang tinipon, pati ng manggagawa ng mga gayong bagay, ng mga ganong gawa. At sinabi, mga Ginoo, palastasin nyo, nagsisiyaman tayo sa hanap buhay na ito. Yun, nagsiyaman sila sa ganong hanap buhay. At inyong nakikita at naririnig na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asya, ay nakaakit ang Pablong ito. No, si Apostol Pablo. No, nakaakit ang Pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay. Yan, sinabi ni Apostol Pablo, no? Na ang mga ribulto ay hindi yan mga Diyos. At hindi lamang may panganib na mawalang kapurihan ang hanap buhay nating ito. Yan, ang hanap buhay, no? Hanap buhay nila yan eh. At hindi lamang may panganib na mawalang kapurihan ang hanap buhay nating ito, kundi naman ang timplong ng dakilang Diyosa, Diana, ay mawawala ng halaga at hanggang na malugso ang kadakilaan niya na sinasamba ng buong Asya at ng sanglibutan. Yun ang sinasamba nila eh. No? At nang marinig nila ito'y nangapuno sila ng galit at nangagsigawan na nagsipagsabi, dakila ang Diana ng mga taga-Efeso. At napuno ng kaguluhan ang bayan at pinagkaisahan nilang lusobin ang dulaan na sinunggaban si Gayo at si Aristarco, mga lalaking taga-Macedonia, na kasama ni Pablo sa paglalakbay. Yan, hanap buhay nila yun eh. Ang paggawa nun. Kaya, pag bumili ka doon, yan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang magkaroon. Yan pa lang eh. No? Huwag kang magkaroon. No. Kahit sabi mo, hindi naman ako gumawa eh. Hindi ka nga gumawa, bumili ka nga. Pero ang sabi ng Panginoon sa 10 utos, doon sa Exodus chapter 20, verse 3 to 5, huwag kang magkaroon. No? Kahit bumili ka, kasi sa 4, huwag kang gagawa. Yan. Kahit sabi mo hindi ka gumawa, pero nagkaroon ka. Yan. Kaya sa Roma, chapter 1, yan kasi ang epekto eh, no? Ang epekto niya, ano? Ayan, babasahin natin. Sa Roma, chapter 1, verse 21 to 28. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niwalhati nilang tulad sa Diyos. Ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang
at pinalitan nila ang kalawatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Ayan. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Yan, kasi pinalitan mo yung Diyos ng ribulto, kaya pinalitan din ng Diyos ay yung damdamin mo. Nalalaki ka, pero ginawa kanyang bakla. No? At ginawa kanyang tomboy. No, basahin na lang natin. Kasi baka sabihin sinabi ko yun, no? Babasahin natin. 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang. Nilalang kasi yan, sinong naglalang na yan? Yung mga silversmith. Yung mga panday. Tinigiba nila yan, no? Magmukhang tao. Meron ng silversmith, no? Sa mga panday pilak. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. No, dapat sa lumalang. Kasi ang Diyos lumalang, no? Ang mga ribulto nilalang. Na siyang pinupuri, magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Yon. Kaya yung mga babae, naging tomboy na. Yan, no? Dahil sa ribulto. Yan. No? Yung 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae. Yan, no? Yung mga damit niya. No? Ay nangagningas sa kanilang karumihan. Nang pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap ng kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yan, ng kanilang pagkakamali. 28. At palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangarapat. Yan, no? Kaya dahil pala sa ribulto, no, naging bakla, tumboy yung tao. No? Pero yung tanong mo ngayon, ibig sabihin yung mga bakla tumboy, hindi pala yung maligtas. Ayun, no? Kahit nagbago na, mayroon nun. No, pwede. No, pwede talaga sa 1 Corinthians, no, baka may ibasahin na lang natin yan. Ito, pwede, basta magbagong buhay siya. Yan, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, hindi ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Yan, kung mayroong karibulto, hindi ka makakit sa langit. Hindi ang mga ngalunya, hindi ang mga nang bababae, hindi ang mga makiapid sa kapwa lalaki. Ayan, nandito. Hindi yan o hindi baga ninyo nalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. Ayan, no? Ano yung liko? Kahit ang mga makiapid, yun, mga liko. Hindi ang mga manlamba sa Diyos-Diyosan, yung mga ribulto, yan, liko yun. Hindi ang mga ngalunya, liko. Hindi ang mga nambabae, yan, liko yun. Ang mga kiapid sa kapwa lalaki, yan, mga liko yun. Hindi ang mga magnanakaw, hindi ang mga masakim, hindi ang mga manglalasing, hindi ang mga mapagtungayaw, hindi ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo,
ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Pwede. No? Kaya ang sabi sa 12, sa 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangaugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Yan, no? Kaya mayroon kaligtasan. Yan, basta magbagong buhay. Oh, you must be born again. Yan. Ano pa? No, last verse na lang ito. No? Salamat sa Panginoon. Tayo po magbasa din tapos tayo mag-review ng konti at saka yan, isang verse na lang, no? Sa awit. O baka kami sabihin mo, hindi yung awit, Old Testament naman yan eh. Pero babasa din natin yan sa Colossus 3:16, New Testament. Colossus 3:16. Ang sabi rito, mananahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpalalahanan. Yan, mangagturuan tayo at mangagpalalahanan. Saan? Sa isa't isa. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kaya punta tayo doon, no? Kasi doon tayo magturuan at magpalalahanan. Sa awit chapter 32 verse 12 to 15. 12 to 33, sorry. 33, verse 12 to 15. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Yan, mapalad ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan, ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa. Siyang naguhugis ng mga puso nilang lahat, na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Ayan. Kaya sabi dito, mapalad ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Kaya minsan kasi, no, makita mo pag bumasok ka dyan sa mga establishmento ng government, no, wala naman tayong layo na ano, no, kasi makita tayo may mga revolto dyan, no. Kasi hindi naman lahat dyan mga Katoliko yung mga pumapasok dyan, no. Kaya, sana ganun, no. Kaya sabi dyan, bulahan ang bansa na ang Panginoon ang Diyos, no. Thank you, Lord, no. Kaya napakabuti ng Panginoon na ati itong mapag-aralan at malaman, no. Mayroon pa tong part 3, no. At saka part 4, no? Kabay pa. Sana, no? Sana mamaya na naman ng konti, no? Sana, no? Mga 1:00, 2:00, no? Sana, no? Ano natin yung part 3 at saka part 4. Kasi part 2 na ito, eh. No? Huwag yung i-miss na makita yung part 1 nito. No? Thank you, Lord, na. At saka, i-share nyo rin sa iba, no? Hindi naman mahirap mag-share, eh. No? Hindi naman mahirap mag-share kasi, no? Hindi ko naman sinasabi na hirapan. Ako baka sabi mo, baka nagreklamo ka na, no? Hindi, walang gano'n, no? Ang ibig sabihin, na isinishare ko sa inyo. I-share nyo rin sa iba. Dati kasi pag sabi mo i-share, manual pa yun, ha? Magsalita ka talaga sa mga tao, hindi na ngayon, hindi na. Mapindutin mo lang, share ka na. Kasi pag nanood ako, akala nyo, hindi pa ako nanood nun, hindi na panood ko paulit-ulit yan, pinatinignan. Kahit matagal ko nang nalaman yan. Kasi tinitignan yan, pag wala akong may ginagawa, tinitignan ko pa yan. Kahit 1 oras pa yan, tinitignan ko yan. Yun. Kasi namamangha ako sa mga turo ng Panginoon sa buhay ko. Ayun, no? Kaya, i-share nyo rin sa iba. Yan. Magbasa muna ako ng mga nanonood, no? Thank you, Lord, no? Saan ako dito na? Yan. Edgardo Calamba is watching. Yan. Mike Bugna is watching, no? Praise the Lord, no? Thank you, Lord, na kayo po yung nanonood dyan. Kaya, salamat sa Panginoon, no?
Yung iba nga siguro, baka hindi maniwala na alam ko yung mga bagay na ito. Kahit ako namamangha eh. Kaso lang pag talagang ikaw na yung pinili ng Panginoon na magbasa sa kanyang mga salita, wala ka nang magawa. No? Ayo, pasalamatan na lang talaga natin ng Panginoon na habang papakinabangan pa ako, no? Thank you, Lord, no? Kaya panoorin mo mamaya yung yung part 3 at saka yung part 4, no? Patungkol sa mga aral na ito. No? Medyo matagal-tagal pero para ating maunawaan ng mabuti. No? Hindi kasi to aral na madalian lang na magbasa tayo ng isang verse tapos maintindihan natin lahat. Hindi ganoon, no? Ayun. Kaya yung iba nga, parang gusto pa makipagdebate sa akin tungkol dito, no? Hindi naman ako natakot na makipagdebate. Pero, pag nanood ka dyan, hindi, sayang lang yan eh. Mamaya eh, ang mga nakikinig dyan, maguguluhan pa eh. Ano ba yun? Pwede o hindi? Ano ba? Ayan. Pero kung mapakinig ka dito, no? Ayan. Pwedeng pakinggan dyan, no? Ayan. Thank you, Lord. Jesus Christ is King. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Sing to the Lord, give Him the glory. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Forevermore, let His love fill the air and let there be praise. When the Spirit of God is within us, we will overcome. In our weakness, His strength will defend.